Tropical Depression na si 28W na tinawag pa rin sa local name ni Pag-asa as Romina kahit na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility patungo na ng Vietnam. Nalalabi ng kanluran ng Northern Luzon at ilang bahagi sa Eastern Visayas at Southern Luzon makakaranas sa mga kalat-kalat ng ilang moderate and heavy rain showers, munsod pa rin ng surface trough extension. Kabilang na ang bahagi pa rin ng Palawan na makakaranas ng outer rain trough ni 28W. Pero nalalabi ng bansa kabilang na ang Mindanao at Tamtaman pero makakaasa pa rin ang mas gloomy at kalat-kalat na pag-ulan. At patuloy na aftershocks na may dyan sa may bandang kanluran ng Bigan, Ilocos Sur o Santa Catalina, Ilocos Sur, pinangangambahan na ng ilang eksperto. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, December 23, 2024. Ang oras nating Boss Wem Imaga ay alas 10:21 na ng umaga. So bukas na po, dispress na po ng Pasko. So alam natin, isang araw pa, marami na pong nagsiuwian sa kanilang mga probinsya dahil bakasyon at magpapatuloy po yan hanggang sa mag-New Year na po. So, yung mga biyahe ngayon, baka yung traffic medyo diminish na ata. Maliban na lang daw sa may bandang Bico region, sa may bandang Camarines Norte o bandang Camarines Sur, traffic pa rin daw papunta ng Kabikulan. So, bumper to bumper pa rin daw ang traffic dyan. At dyan naman sa may Baguio, paakyat ng Baguio, sa may Marcos Highway daw, or Maharlika, if I'm not mistaken, grabe din daw ang bumper to bumper din ngayon dyan. So, yung paliparan, overload na rin daw at yung mga biyahe sa PITX. So, patuloy pa rin ang mga bumibiyahe ngayong araw para hindi mahuli sa paparating na disperas ng Pasko, which is bukas na nga po yan mga folks. At paumanhin na rin hindi tayo nakapagbiyahe, nakapagbalita ng ating report kahapon dahil nasa biyahe po ang inyong lingkod. May nilakad dahil sa mga ibang okasyon. Alam naman natin, masyadong maokasyon ang magpapasko. Kaya medyo naging busy rin ang inyong lingkod kahapon na hindi tayo nakapag-ulat agad-agad. Dahil wala po ako sa aking pwesto ko sa Caloocan, which is dyan ko lamang o dito ko lamang sa may Caloocan lamang na gagawa yung editing ng aking mga nire-report at ina-upload sa YouTube. So hanggang Facebook na lamang muna tayo nakapag-post ng mga ibang pahabol lamang habang ako ay nasa labas. Pero busy po talaga kahapon. Samantala, sa lagay naman ng panahon, almost stationary pa rin ang lagay ng ating panahon. At nabalitaan nga rin natin kahapon, nagulat na lamang tayo, nagkaroon pa rin tayo ng letter R na bagyo. Despite na nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility, so medyo confusing yon para sa akin mga folks. Bagamat pinaliwanag naman ni Pag-asa daw ang dahilan dahil nandyan daw sa may bandang Kalayaan Group of Islands. Kaya kung ganun pa man, sana baguhin na nila o baguhin na ni Pag-asa yung structure ng Philippine Area of Responsibility para maiwasan po ang kalituhan. Dahil medyo nakakalito talaga yun dahil nasa exclusive economic zone kasi yung area ng Kalayaan Group of Islands. So, almost exclusive economic zone. Medyo halo-halo kasi yung mga bansa dyan. May Vietnam, may Taiwan, may China. So, paano ba magiging sistema? Sana magkaroon na ng official range dyan, yung pinaka-Philippine Area of Responsibility natin dyan sa Kalayaan para maging official na rin sa inyong likod na gagamitin yan as range para tawagin sa local name. Nakakalito kasi po talaga nasa labas kasi ng Philippine Area of Responsibility itong si 98W pero tinawag pa rin sa local name. So kasalukuyan meron tayong thunderstorm watch na naman mula sa data feed ni Pag-asa dito sa NCR. Well, very gloomy pa rin tayo kasi tuloy-tuloy pa rin ang overcast and hazy dito sa Metro Manila at ang karating ng Northern Luzon. At ang ibang bahagi sa may bandang Northwestern Luzon
yung trap at yung banding kasi ng shear line medyo kumalas dahil yung pinaka-outer band nitong si 98W medyo nagpang-abot dyan. So nagkaroon ng parang embudo kaya yung shear line medyo kumalat. Medyo nagkasabog-sabog po siya dito sa may gilid. So nagkaroon din siya ng trap dito sa may Northwestern Luzon. Kaya dyan sa may bandang Benguet at La Union at ilang area ng Pangasinan, nakakaranas kayo ngayon ng mga isolated at mga kalat-kalat na pag-ulan. Na-distort lang ng konti dahil mayroong malawakang trap nga po dito at nagkaroon ng bagyo nga po sa may bandang kaluran ng bansa sa labas ng ating PAR which is si 98W na tinawag sa local name ni Pag-asa na Romina nga po. So, yung trap niya, kasabay ng daloy ng banggaan dito ng northeast monsoon, nagkaroon ng hatian sa init at lamig at yung water vapor. So, medyo nag-scattered at kumalat yung trap dito sa may northwestern Luzon at sa may bandang eastern ng ating southeastern Luzon. Patuloy pa rin na mayroong boundary pa rin ng frontal system dyan. Yung shale line, makikita nyo hindi masyado halata pero patuloy pa rin ang water vapor dyan yung boundary dahil may istelis pa rin tayo na umiiral sa dagat Pasipiko. So, kapag nakaranas kayo ng mga kalat-kalat pag-ulan, tuloy-tuloy po yan, gaya ng ating report ng nakang araw, asahan po hanggang Pasko na yan, makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Maging bukas yan ng disperas ng Pasko hanggang sa araw ng Pasko. Especially sa bandang Bicol Region, Eastern Visayas, and the rest ng central ng Visayas at Mindanao area. So sa ating thunderstorm watch, base na rin sa report ni Pag-asa ay asahan within 12 hours ang Metro Manila kasama pa rin ang Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite at maaaring dyan pa rin sa may bandang Southern Luzon nga po. Sa may bandang Visayas naman, nakataas din ang thunderstorm watch sa may bandang Palawan, Occidental Mindoro, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, so halos buong Visayas area na yan hanggang Southern Leyte. Kasama na ang Biliran, Eastern Samar, hanggang within 12 hour po yan. So may area sa may bandang Mindoro, tumaas daw po yung ilog dyan, tumaas. Well, epektuhin din yan ng high tide kagabi, ng madaling araw hanggang kaninang madaling araw. May high tide po kasi at yung dagat tumaas dyan sa may bandang Kaluran dahil nagkaroon ng pag-imbudo nga po sa trap ni 98W at yung northeast monsoon. So medyo umangat ng konti yung level ng tide kaya tumaas po yung kailugan dyan sa may bandang Mindoro. I'm not sure kung sa may bandang Occidental Mindoro ito pero lumabas yan sa may bandang sa balita na nilubog daw ng baha dahil sa pag-apaw nga daw ng ilog sa area niya yan. So mag-iingat po kayo mga folks. Sa ating current conditions, banggitan natin, overcast gloomy pa rin tayo, haze at mostly cloudy. Tuloy-tuloy po yan hanggang magbabagong taon na yan. Dahil napaka-concentrated po ng ating amihan ngayon, kaya asahan po na medyo haze po tayo, tuloy-tuloy yan, medyo mahamog, lalo na sa mga matataas ang altitude areas. Sa last temperature na tala na weather station, kininang 2:41 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.2 degrees Celsius. At kahapon ay pinakamataas na sa amin sa Caloocan at 31.7 degrees Celsius ang naitala namin na highest temperature kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:32 PM. Ibig sabihin, mababa pa rin ang heat index na nasa around 38.9 degrees Celsius lamang ang aming naging init pandama since kahapon. So wala tayong magiging komento pa rin dyan. Pero kung tatabi natin sa PX extremes and past 24 hours, ang Butuan ay nakaranas ng 34.2 degrees Celsius na grabing mataas na air temperature. Sa Baguio City, bahagyang tumaas po ang kanilang air temperature, tumaas ng 16 degrees Celsius. At sa Inulan naman ang Katarman, Northern Samar, grabe ang ulan sa kanila dahil sa outer layer trough. Diyan, so halos parang nag-alaabagat ang naging ulan din sa may bandang Katarman, Northern Samar dahil sa tuloy-tuloy po na surface trough na umabot ng 380.2 mm. Grabe po. Kaya nakaranas din sila ng mga pagbaha dyan sa Northern Samar. Ingat po dahil nabanggit na natin yan hanggang sa araw talaga ng Pasko, patuloy kayong uulanin dyan. Dahil na rin sa surface trough at yung banggaan pa rin na init at lamig dyan. Dahil medyo wider po ang naging daloy ng ating amihan sa hilagang bahagi ng bansa. Samantala, patuloy kami rin nakakaranas tayo ng geomagnetic field at binanggit na natin yan 2 days ago pa
sa loob ng 3 araw, makakaranas tayo ng mga hanggang unsettled to medyo hanggang unsettled lang madalas at active na geomagnetic field. Maglalaro ng 3.66 to 3.33 ang ating KP index. At although nagkaroon tayo ng mga minor geomagnetic solar flare kahapon, yung significant impact lamang nito, natiling mababa lamang at potentially ang ating poleward 65-degree latitude ay magpapatuloy. Mga mahihinang fluctuations pa rin ang mangyayari. Yan, yung sunspots kasi medyo nakatutok sa atin kung tatlong ito. Medyo blind pa rin tayo, wala pa rin tayong details sa sunspots dahil nga po ay under maintenance pa yung ilang part ng geostationary satellite. So hindi natin makita tuloy yung sunspot ngayon, naka-offline. Pero mataas po yung ating sunspot number, 176. So mataas po, malawak. Yung nakatutok na ito na sunspot na ito, medyo nakatutok sa Earth. Yung burst niya, around 1 o'clock position. So, medyo makakaranas tayo ng mga ilang geomagnetic field. So, nagkakaroon ng R1 na geostationary na geoexplode flux. Asahan natin yan hanggang sa mga susunod na araw. Maglalaro po yung geostationary flux at yung ating photon flux ay tumaas po. Although, minor lamang ito, hindi naman umabot pa ng S1. Umabot lamang sa at least more than 3.9 to 4. O halos 4.0 mega electron volts, hindi naman umabot ng warning o alarm level na S1 category. O hindi man lang umabot ng KP10. So, ituturing pa rin minor yan. At yung epekto sa geomagnetic field, mananatiling unsettled naman, hindi naman nagkaroon ng mas mahigit pa, tumataas. So, mga katamtaman, may mga di inaasahang mga magnetosphere collision, yan. Makikita natin dito sa ating magnetometer, courtesy of NOAA, na nagkakaroon ng mga ilang collisions. Hindi naman sobrang tindi ng collision ng ating magnetosphere. Expected po, ang ionospheric easy range pa rin sa mignad ng Mid-Pacific. Hindi naman gaano apektado ang Pilipinas. Usually, Southern Hemisphere ang madalas umiepekto. Ayan, kita naman sa pinaka-satellite imagery. So, hindi naman masyado malalaan maging yung plasma density. At ang bahagi nga ng Australia nakakaranas ng mataas na high frequency. Yan, umabot na ng at least 15 MHz degraded frequency sa kanila. So, nakakaranas sa Southern Hemisphere ang matinding epekto ng absorption ng D-region absorption. Hindi masyado sa atin sa Pilipinas o Northern Hemisphere masyado. So, yung concentration kasi ng haring araw nasa may bandang Australia dahil summer nga po sa pinaka Southern Hemisphere. Yung Northern Hemisphere ay winter season po kasi ngayon. So, yun po ang epekto. Hindi masyado apektado sa bandang Pilipinas. So, yung distortion pa rin na natiling mababa o very poor, within 40 to 80 meter po, ang significant radio height na bahagya lang naman halos hindi naman mararamdaman. Sa outside humidity, 73% po yung ating outside humidity, moderate po at moderate din ang ating atmospheric pressure na nasa 1,009 hectopascals. So, medyo saturated ng bahagya ang ating paligid. Kaya madalas haze at gloomy po ang ating paligid. Asahan yan hanggang sa disperas na yan ng Pasko. At sa high tide and low tide status po, mananatiling nasa minimum low po tayo. Yan, may 15 minutes pa to minimum low o 10:52 AM po to be exact. So, mababa po yung level ng karagatan. Pero yung alon ay patuloy pa rin po na maalon. Lalo na sa may bandang kalurang bahagi ng bansa at bandang northern part ng ating bansa. So kung sisilipin natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring in Significant Wave Height, para makita natin kung ano ang apektado, pero matik po yan ay apektado ng mataas na pag-alon ang buong silangan bahagi ng bansa. Maabot pa rin hanggang 4 meters pong alon, lalo na dyan sa may bandang northeastern Luzon, maabot ng 4 meters. So, totally, bawal pong pumalaot kahit yung mga medium sea crabs po natin. Napakadelikado. Kasama rin na ng buong Kalintang Channels at Kalurang Bahagi ng Northern Luzon at Palawan, naabot ng 1.25 meters pong alon dyan. So, yung mga malilit natin mangingisda, delikado pong pumalaot. Well, alam na po natin yan. Magtutuloy-tuloy yan hanggang sa magbabagong taon na po kasi napakalakas po ang daloy ng hangin natin sa Hilaga,
lalo na yung ating amihan at yung easterly. So yung tatlong weather systems stable pa rin at stationary na makaapekto sa bansa na magdudulot naman ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate and some heavy rain and some violent showers. Violent showers lalo na sa takatimugang bahagi ng bansa. Nasa moderate din ang ating air quality. So, magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Nasa 54 po ang ating index na moderate. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:17 a.m. at inaasang lulubog ito mamayang 5:33 p.m. At ang ating last quarter na po, huling last quarter na po ito ng ating buwan ngayong taon na 2024 at 48% illuminated. Magmo-moonrise po ito o kaninang madaling araw po ito nag-moonrise. 12:26 a.m. So, kaka-moonrise pa lamang. So, papalubog pa lamang ngayon hapon at 11:58 a.m. po. So, 11:58 a.m. pa po ito lulubog. Ayun, no? Palubog pa lamang yung ating buwan. So, huling last quarter na po ng taon, itong buwan natin for 2024. Ang susunod na last quarter niyan, kung sisilipin natin sa ating sun and moon and seasons o yung ating almanac area. Ang huling susunod na last quarter, January 22 na po ng 2025 na. So, yun po. At since yun na po yung huling last quarter ng buwan, papasok na ang bagong taon, ay diretso na kagad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes. Nasa maging maulap pa rin tayo, gaya ng ating report kanina. Chance na pag-ulan, 39 to 40%. Bukas ng Martes, ganun din, stationary pa rin tayo na magiging gloomy, pero nasa 90 to 94% ang chance ng uulanin. Ayon sa lowest temperature expected, 28 to 30 degrees Celsius. Yung lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Aabutin ba to ng bagong taon? Well, kung pagpabasin natin yung ating short-term weather forecast, hanggang sa susunod na Lunes na po, ng December 30, ay patuloy tayong makakaranas ng very gloomy, overcast pa rin at mga kalat-kalat na pag-ulan. So, gaya nating report, ng mga nakarang araw, patuloy talaga tayong makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan dahil po very saturated dahil na rin sa tatlong weather systems na yung ating amihan, easterlies, at yung intertropical convergence zone. Yung tatlong system na yan, magpapaulan yan hanggang sa papasok ang bagong taon. So, diretso po tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa water vapor. Kitang-kita po, napakataas ang saturation at yung daloy ng water vapor dito sa Southern Luzon at Visayas. Kaya sa buong bahagi ng Southern Luzon at Visayas, patuloy pa rin kayo makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, mga light to moderate and some moderate to heavy rain showers, lalo na sa silangang bahagi po ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas, at lalo na dyan sa bandang Samar Region at Bicol, nakakaranas kayo ng mga moderate and heavy rain showers pa rin na tuloy-tuloy. At dito sa may bandang Palawan na kung saan yung outer trough ni itong si 28W, yan, bagamat patungo na siya ng Vietnam, ay makitang-kita naman po sa satellite imagery, mataas pa rin yung water vapor sa may bandang Palawan, kaya ang area ng Palawan, patuloy pa rin kayo makakaranas ng mga moderate and some heavy rain showers pa rin dahil pa rin sa outer rain trough. Maabot pa rin sa mahigit 50 mm ang approximate na magiging accumulated rainfall kabilang ng ilang bahagi nga po ng Visayas at Southern Luzon. Lalo niya sa may bandang Bicol region, maabot ng mahigit 51 mm po ang inaasang accumulated rainfall dyan maghapon. So, magdala po ng payong, lalo na sa mga bumibiyahe ngayon dyan at nagsisiuwian po, kasahan po kayong uulanin dyan maghapon pa rin. Wala sa ating initial Google satellite imagery, kitang-kita naman po yung malawak na kaulapan at magsisimula tayo sa hilagang bahagi ng Luzon, ang kanlurang bahagi nito. Yan, ang area ng Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur na po yan, kasama ng La Union, Benguet, yan. At Pangasinan nakakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na light and some moderate rain showers. Pangailang moderate to heavy rain showers naman nakakaranas sa bahagi nga po ng Zambales, sa may bandang baybayin ng Zambales area. Yan, kitang-kita naman po sa may satellite imagery. Nakakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan ang Olongapo hanggang sa may bandang Bataan, magdala po ng payong. At mula naman sa extreme Northern Luzon ang ilang bahagi dyan sa may bandang Cagayan pa rin, boundary ng Claveria Cagayan, Apari, yan. At the rest ng bandang Santa Ana Cagayan.
Kung fully detail ang ating pagbabasihan mula sa buong bahagi nga po ng Cagayan, kasama ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, yan, and the rest ng Cagayan Valley, mula kasama ng Isabela, pababa ng Quirino at Aurora Region. Very gloomy po tayo dyan at makakaranas din ng mga kalat-kalat ng mga ilang light to drizzle rain showers po. Dahil mataas po ang concentration ng ating amihan, asahan po madalas light drizzle na malamig ang magiging buhos ng ulan sa inyo. Ganon din sa bahagi ng Ilocos Norte, nakakaranas ng mga ilang light to moderate and scattered rain showers ng mga ilang heavy rains, umiiral sa Ilocos Norte ngayon, at ilang bahagi nga po ng Zambales. And the rest ng Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, hanggang sa bandang Central Luzon, magiging maulap din po kayo dyan. Asahan din ang mga kalat-kalat ng mga ilang light to moderate at some heavy rain showers na humihinto-hinto agad. So medyo cluster po ang magiging kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Central Luzon hanggang Zambales area na yan. Damay na rin ang bahagi ng Angeles, Pampanga at ilang area ng Nueva Ecija at Gapan. Lala po kayo ng payong dahil magiging kalat-kalat po magiging pag-ulan. Kasama na ang bahagi ng Bulacan at papasok dito sa bandang NCR po. Bagamat dito sa may bandang NCR, very gloomy lang mong tayo at madalas overcast, hindi mawawala ang mga light drizzle rains pa rin po dahil naglalaro po yung salubungan na ito ng outer cluster dito sa may bandang surface trap sa may Silangan at yung surface trap naman ng outer rain band dito sa may bandang Kaluran dahil nga po sa dinedevelop itong C28W na tinawag na local name na Romina kahapon ni Pag-asa. At mula sa bahagi ng NCR, kabilang na ang Calabarzon area, magiging very overcast din tayo dyan at gloomy. So asahan din ng mga light drizzle rain showers. At pagdating sa bahagi nga po ng Quezon Province hanggang Bicol Region, mula Camarines Norte, magiging maulan din at kalat-kalat po ang iira sa inyo dyan. Mga ilang light to moderate and some heavy rain showers din. Mula Dayat Camarines Norte, pababa ng Sipokot at pagpasok dito sa Biban ng Naga, sakop na ng Camarines Sur. So buong Camarines Sur na yan, kasama na ang Iriga, Legazpi at Sorsogon, mga ilang moderate and some heavy rain showers at minsan-minsan violent rain showers po ang iiral mula din sa bahagi ng Legazpi, Sorsogon, kasama na ang Catanduanes, Puerto Diaz at sa dulo na po ng Irosin hanggang Matlog na po yan. Ingat po. At pagdating nga po sa may pagitan nga po ng Northern Samar, yung mga nagro-ro-ro dyan again, napakamaalon po ang karagatan dyan. So, nasa natin yung mga kabataan, yung mga mahihina po sa biyahe, lalo na yung mga maalog ang biyahe, asahan po, medyo nakakahilo po. So, alam na po natin ang gagawin na malamang marami pong nahihilo ngayon sa mga biyahe, lalo na sa mga roro ngayon. Asahan po ang mga moderate na heavy rain showers po ang umiiral ngayon sa buong Samar region, lalo na sa Northern Samar. Yan. Hanggang violent rain showers po nakakaranas sa inyo dyan at sa the rest ng buong Eastern Samar region, nakakaranas kayo ng heavy rain showers to violent ang buong bahagi nga po. Mula dyan sa bahagi ng Lawang, pababa niya ng San Julian, Borongan, Eastern Samar, hanggang Mercedes na. Sa may bandang kanluran naman ng Samar region, mula Katbalogan, patawid na ito ng bandang Leyte sa Santa Rita hanggang dito sa Biliran, Tacloban, kasama ng Ormoc, nakakaranas kayo ng heavy rain showers po dyan. Ingat po sa mga pagbaha at huwag sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Tatanungin kung hanggang kailan ba tatagal ito? Well, again, hanggang araw po ng Pasko, makakaranas po kayo ng masungit na panahon dahil nga po sa surface trap na ito. Yung embedded kasi ng ITCC, very scattered po. Ayan, very scattered. Yung Intertropical Convergence Zone, medyo sumabog siya rito. Yan, naglaro dyan. Dahil na-distort po ng mga outer trough ng low pressure area na na-develop ni 98 at 99W. So yung galaw ng ITCC medyo na-disturb siya dito pagpasok sa may bandang eastern part ng ating bansa. So meron tayong ITCC, kaso nga lang, sabog nga lang siya, medyo sabog siya. Kaya yung concentration, bumalandra dito sa may bandang southeastern Luzon kasama ng Eastern Visayas. Kaya nakakaranas kayo ng grabing ulan dyan. At nagkaroon nga ng mahigit 300 na total rainfall dyan sa may bandang Northern Samar. Kaya nakaranas sila ng pagtaas din ng ilog dyan. At mula naman sa bahagi ng Mimaropa, gaya ng ating sinabi kanina, patuloy kayong makakaranas ng mga ilang light to mga moderate and heavy rain showers, especially dito sa may bandang Puyo, hanggang dyan sa may bandang Puerto Princesa. Bagamat medyo light rain showers ang umiiral na sa may bandang Balabac at dyan sa may bandang Batarasa, asahan pa rin ng mga ilang light to moderate showers and some heavy rain showers pa rin
kada circulation o cycle ng surface trap o outer rain trap, bunsod pa rin itong C28W ha. So magdala pa rin ng payong anytime dahil patuloy pa rin kayo makakaranas sa mga scattered isolated rain showers. And the rest naman ng Visayas, makakaranas din po kayo ng mga kalatag na pag-ulan na may pagkinat at pagkulog sa buong Panay Island, Negros Region, Cebu at Bohol area. Bagamat mga light to moderate showers ang madalas naiira sa mga islang binanggit po hanggang Cebu, magdala pa rin po kayo ng payong dahil anytime yung outdoor trough nito na nanggagaling sa may bandang Eastern Samar, maaaring magpang-abot yan lalo na sa may bandang Capiz ha. Sa Capiz at ilang areas nga po ng bandang Negros Occidental. Yan, medyo nakakaabot sa may bandang Negros Occidental area. Lalo na sa may bandang Hilagan ng Cadiz at Escalante. Especially sa paligid ng Canlaon, watch out po kung sakaling inuulan ang paligid ng bulkan po ha. So at least meron na tayong idea. Pero din sa may bandang Negros Oriental, mga very gloomy lamang tayo, makaranas man tayo ng mga light to moderate showers, medyo hindi naman ito tumatagal, medyo bugso lamang ang magiging pag-ulan. Hindi gaya sa sentro ng Cebu hanggang Lapu-Lapu, makakaranas kayo ng mga ilang light to moderate showers, ganon din sa area ng Bohol. Wala naman sa bahagi ng Mindanao, mula sa Zamboanga Peninsula, makakaranas din kayo ng mga ilang light to moderate showers, ang Zamboanga del Norte and the rest ng isla ng Basilan at Pulu-Sulu, dahil pa rin sa outer rain trap ni 28W. And the rest ng Zamboanga del Sur mula Zamboanga Sibugay hanggang din sa may magandang Pagadian. Pagpasok dito sa bahagi nito ng bandang Mid-Salit, hanggang dito sa may bandang Oroqueta, hanggang Osami City, medyo nagiging katamtaman tayo dyan ha. Nagiging moderate lamang ang ating paligid, pero partly tumusulikaw din pong umiiral. Papasok na yan ng bandang Marawi, dyan sa bahagi ng Lanao del Norte, kasama ng Iligan and the rest ng Northern Mindanao, magiging maulap po tayo dyan at asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkindat at pagkulog. Mula Misamis Oriental hanggang Agusan del Norte, kasama na ang buong Surigao del Norte, makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan din, madalas mga ilang light to moderate and some heavy rain showers naman pagdating sa may bandang Dinagat at Siargao Island. The rest naman ng Caraga and sa area ng Agusan del Sur hanggang din sa may bandang Davao de Oro, makakaranas din kayo mas maulap na yung paporin at mga ilang kalat-kalat na mga ilang light drizzle to moderate and some heavy rain showers po especially sa may bandang Compostela Valley, sakop ng Davao de Oro. At dito naman sa may bandang Mati ng Davao Oriental, mga ilang moderate and some heavy rain showers na pabugso-bugso rin ang medyo iiral. So magdala po ng payong at iwas kung sakaling magkaroon ng biglaang flash floods. The rest naman ng Davao del Norte, pababa ng Davao del Sur at Davao Occidental, ganun din ang magiging panahon ninyo dyan, magiging maulap at mga scattered light to moderate showers. The rest naman ng Southern area, mula General Santos City, pataas na ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur, hanggang dito na yan sa North Cotabato. Pagkamat nagiging maaraw minsan-minsan sa inyo dyan, pero expected din yung mga scattered rain showers. Isolated po ito, na may mga pagkulog at pagkidlat, especially nito maghapon. Then patuloy pa rin ang daloy ng trough o ng embedded ng Intertropical Convergence Zone, bagamat medyo sabog po ang lagay ng Intertropical Convergence Zone. Dahil nade-disrupt siya ng weather systems mula dito sa malayo na bagyong C28W at yung surface trap nga po. Medyo na-disrupt lamang yung ITCC. Pero presence pa rin, o nandyan pa rin yung presence ng Intertropical Convergence Zone. Kaya makakaranas po kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan maghapon. Hanggang araw na yun ng Pasko ha. So, very important po ang magdala po ng payong. Dahil kasabay niyan, medyo maginaw-ginaw na rin ang mararanasan ninyo dyan. Dito naman sa may bandang Northern Luzon, mas maginaw kasabay din ng buhos ng ulan na binanggit natin sa kalurang bahagi ng Northern Luzon. Kaya mag-iingat po mga folks. So, kamasay naman natin si 28W, which is tinawag pa rin kahapon sa local name na Romina, despite na wala ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nasa Tropical Depression category ito, pero napakalayo na nito sa boundary ng ating PAR. Although yung pinaka-surface trap nga po niya ay magpapaulan pa rin sa ilang area ng Palawan at yung outer trough niya ay umaabot dito sa may bandang northwestern Luzon, ay asahan po na yung pagkilos naman nito ni 28W papatungo po ito ng Vietnam.
And as of 10:45 a.m., yung kanyang center air pressure, 994 hectopascals na po. So, active low pressure na siya. May maximum 1 minute sustained wind na 56 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 69 kilometers per hour. So, almost palapit na sa tropical storm category na. Kung pagbabasa natin ang 10-minute average, manatiling nasa 41 kilometers per hour lamang ito at bugsong umaabot ng 51 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ito pa northwestward sa bilis na 13 km an hour. Yan, patungo ito ng bandang Vietnam po. So, yung direction niya, base na rin sa ating tropical cyclone track combination. Ayan, base na rin sa pinaka-combination natin na tropical cyclone track, ay kikilos ito pahilagang kanluran muna and then magwe-westward and then magwe-west southwestward siya. In the next 24 hours, so bukas po yan, ng dispiras, ng madaling araw, yan. So dito magsisimula na siyang medyo kikilos pa west southwestward. Kung mabasehan natin o kukunin natin yung mean track, dahil hindi magkatulad ang track ni Joint Typhoon Weather Center at Pag-asa, lumalabas dito po ang magiging kilos niyan patungo sa direksyon ng Phuket, Vietnam. Yan. Pero expected po yung pinaka-outer o yung pinaka-stronger quadrant niya ng upper left quadrant, mas malakas na mararamdaman ng mga taga Natrang, yan, Phuyen, yan, Ninh Thuan, yan, sa may bandang eastern portions ng Vietnam, yung pinaka-upper left quadrant nitong C-28W, ang mas ramdam nila yung bayo ng hangin niya. Hindi kagaya din sa may bandang Phuket, medyo katamtaman lamang. At yung ascending niya, napakahina naman, around mga 60-65 kilometers per hour. Pero ito, umaabot at least mga 88 kilometers per hour o 85 to 88 kilometers per hour, approximate, yung pinaka-upper left quadrant ng bagyo. So, mas malakas po ang bayo ng hangin dito. Between Nha Trang, Ra hanggang Tin Quan, yan, sa may bandang Vietnam, in the next 48-hour period po yan. So, pagdating ng araw ng Pasko, medyo masungit ang magiging Christmas ng mga taga Phuket, Vietnam. So, yun lang po ang medyo bad news sa mga Pilipino natin na magse-celebrate ng Pasko. Diyan sa Vietnam, medyo masungit po ang magiging panahon ninyo. So, be ready na lamang. Pero patuloy pa rin tayo mag-celebrate ng ating araw ng Pasko dahil despite na magiging masama naman ang panahon, hindi naman sobrang lakas ang magiging storm wind nitong si 28W. Mabot man siya ng tropical storm pero paglapit yan sa may bandang baybayin na po ng Ninh Thuan ay babalik siya as tropical depression na. Then paglandfall niya sa may bandang Phuket, Vietnam, ay magiging low pressure area na siya. So panandalian lang siya magiging tropical storm within 24-hour period yan. Epekto niya sa bansa, hindi na po masyado dahil yung outer range niya hindi naman naabot. Maliban na lamang sa area pa rin ng Bandang Kalayaan Group of Islands, makakaranas pa rin kayo ng sungit ng panahon. Dahil kung babasahin natin yung satellite imagery, napakalawak po yung outer trough niya na umaabot nga po sa may kalurang bahagi nga po ng Luzon at Palawan area. Kaya nakakaranas ka rin pa kayo ng mga malalakas ang pag-ulan dyan. Pero hindi naman masyado na ramdam yung cyclonic effect nitong si 28W, kundi mga pag-ulan lamang dala ng outer rain band niya. Pero yung cyclonic effect, hindi na masyado ramdam sa bansa. Mostly yung outer trough o surface trough lamang talaga ang magbubunsod ng mga violent rain showers, especially sa may bandang southeastern Luzon at eastern Visayas na mag-iingat po mga folks. So kitang-kita naman yung pinaka-central eye mula sa ating floater satellite imagery courtesy of CIMMS NOAA. Ayan, yung pinaka-centro niya. Yan, ayan po. Tapos ito yung upward low convection niya. Yan, organized na po. Malakas lang yung vertical wind shear niya sa kanya dito. Northwestward. Malakas yung vertical wind shear sa kanya. Pero patuloy pa rin siyang kumikilos, pakanluran pa rin, palapit nga po ng bandang Vietnam. So, yun lang po pinaka-analysis natin at yung pinaka-forecast and symbols ay makikita naman natin na hindi na masyado apektado ang loob ng ating bansa. Maliban na lamang sa area nga po ng Kalayaan Group of Islands na medyo masungit pa rin talaga na ang panahon sa kanila dyan dahil sa outer rain band nitong si 28W.
Ngayon tingnan naman natin ang gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring kung mayroon pa bang possible na may susunod dito sa mga low pressure area na ito. Well, nung nakaraan ay may binabantayan nga po tayo na posibleng may mabuo pa rin along intertropical convergence line. Mula kay GFS sa mga computer models, usually embedded lamang ng ITCC. So medyo naglalaro pa yung mga low pressure systems dito, pero mukhang hindi naman organized pa sa ngayon. Extended na yan hanggang December 28, 2024 po, yung embedded ng ITCC sa silangan ng bahagi ng bansa. So tingnan natin kung magkaroon ng tropical wave. Pero expected po, magiging maulan po ang inyong Pasko hanggang bago mag-New Year. Yan o, patuloy pa rin na mag-i-embed yung ITCC sa may bandang Mindanao at Eastern Visayas. Expected pa rin magiging maulan sa inyo. ACMWF naman, medyo mas kalmado ng bahagya. Pero mga outer trough o yung mga surface trough, patuloy pa rin magpapaulan sa may bandang Mindanao, Southern Mindanao area. At yung, yung sea line, patuloy pa rin na iiral yan hanggang sa araw ng Pasko. Kaya magpapaulan pa rin sa may bandang Southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region at Eastern Visayas. Ayan o, mababa yung ating sea line. Kung ipopost natin, ayan o, yung sea line, yan, sa may bandang Southern Luzon po, mag-embed yung sea line at malawak po yung trap na makikreate ng sea line. Kaya makikita ninyo ang bandang Bicol Region at Eastern Visayas, makakaranas pa rin kayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan mula bukas hanggang sa araw nga po ng Pasko. So hindi naman tayo nagkamali. At yung mga surface trough na yan na nabubuo sa may bandang silangan ng Mindanao, sa labas ng ating PAR, na pumapasok sa loob ng PAR, magbubunsod naman yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Davao Region, na posibleng magkaroon pa ng flash flood. So, yun lamang ang medyo iingatan natin sa araw ng Pasko po hanggang sa bago mag-dispiras ng bagong taon. Kay Nabjem naman, mas aggressive po yung surface trough niya. Ayan, kitang-kita naman po mga folks. Yung pinaka-trough niya sa may bandang Mindanao. At dito naman sa bandang Southern Luzon naman, yung shear line, patuloy pa rin na magpapaulan sa bahagi nga po ng Southern Luzon at Eastern Visayas. Hanggang araw na nga talaga ng Pasko yan. Wala naman sa ating global spectral model. Bagamat wala din tayong namamataan dito ng bagong tropical wave, pero may mga ilang sirkulasyon tayo nakikitaan. Pero medyo mas mababa ito sa equator line. Depende na lang kung aangat yan sa mga susunod na araw at kikilos pa kanluran. Dahil embedded pa rin siya ng intertropical convergence zone. So, medyo naglalaro lamang yung mga tropical wave dito. So, magtitingnan natin kung magkakaroon ng improve o organized development. Since ang atmospheric pressure sa area na yan, bumababa ng 1,008 hectopascals. Ayan, kita-kita naman sa ating mean sea level pressure. Dito sa Hilaga, wala. Talaga malakas po yung lamig dyan. Ayan, maabot ng 1,014 hectopascals hanggang 1,022 hectopascals sa may bandang Batanes Group of Island. Napakataas. Ibig sabihin, yung lamig o lawak ng amihan umaabot po ng bandang Calabarzon area, yung boundary. Kaya mababa yung ating magiging shear line area na umaabot ng Eastern Samar region po. So malinaw, wala naman tayo nakikitaan sa ngayon na sama ng panahon, pero yung anomaly, ayan nabubuo sa may bandang northern part ng Indonesian Peninsula at mataas po yung anomaly. So, tingnan natin kung iyan ay kikilos papunta sa may bandang Mindanao, sa may bandang Southern Mindanao, sa mga susunod na araw bago magbagong taon. Ayan, maabot ng at least 20 to 40% yung anomaly. Dito sa ating 24-hour current TCFP ay naglalaro between 30% to 50% yung anomaly. So, tingnan natin yung pinaka-mean winds kung mataas po yung probable o yung pinaka-favorable niya, mataas naman po, yan. Pero hindi naman masyado halata pa yung pinaka-convergence niya. Medyo scattered at buhaghag pa yung convergence dito sa may bandang silangan ng Mindanao. So, hindi pa masyado organized. Dahil nga po, patuloy pa rin yung embedded ng intertropical convergence zone. So, normal po yan. Wag lang magkaroon ng Coriolis circulation na magkaroon ng tropical wave development. So, yun po ang ating babantayan. Sa ngayon, wala pa. Yan, medyo buhaghag din yung kontrahangin sa kanya. Kasi nga po, malakas po yung daloy ng ITCC sa area na yan. So, normally, ay ang babantay lang naman natin kung nagkaroon ng Coriolis circulation. Sa vorticity naman, kung pagbabase natin, mababa. Napakababa naman yung moderate niya. Huwag lamang siyang mag-west-northwestward.
at tungo sa may bandang Davao Region. Yan. Sa atin namang climatological, kung magkakaroon pa ba ng posibleng pamumuo ng anumang low pressure area sa loob at labas ng PAR, well, kung sisilipin natin, hanggang December 31 daw po, meron pa rin posibleng may mabuo pa rin na at least yung anomaly niya, 20% na posibleng tropical cyclone development. Ayan, medyo aktibo pa. And then sa week 3, ito, unang linggo na po ito ng 2025, January 1 to January 7, kung hindi ako nagkakamali, ay meron pa ring above average rainfall, maabot ng more than 65% probability na above average rainfall. So mag-iingat po, lalo na sa bahagi nga po ng Visayas at Mindanao. Magkakaroon daw tayo ng malawakang ulan sa unang linggo po ng January 2025. At meron pa rin tayong probability of at least 20% na may posible pa rin may mabuong low pressure area o anumang possible tropical cyclone development sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Naglalaro yan dito sa may bandang eastern part ng Mindanao o Visayas at sa kanluran naman dito sa may bandang West Philippine Sea ng bandang Palawan. So naglalaro pa rin na may posibilidad pa rin mabubuo yan hanggang unang linggo na yan ng January 2025 na. So at least meron tayong at least extended forecast. Pero dito wala, sobrang dry talaga rito, bandang Australia. So most probably bandang equator ito along ng ITCC development hanggang sa unang linggo nga po ng January 2025. So mag-update po tayo kung sakaling meron tayong namamataan na panibagong low pressure area mga po. Sa ulat din doon naman, so far wala tayong nadedetect na mga pagyanig. Base na rin sa aking seismometer sa Caloocan, pero medyo nangangamba nga po tayo dito. Kung natatandaan ninyo, huli po ako unang nag-report nung magkaroon ng unang magnitude 5 dito sa bahagi nga po ng Santa Catalina, Ilocos Sur since December 19 pa po ng 2024. Pinost ko yan sa aking Facebook page at nireport na rin na medyo bantayin po natin ang area na ito dahil magalaw po o gumagalaw yung pinaka-fault line. Yan, sa connection ito ng Manila fault line. Yan, Manila fault line yan. Bakit Manila fault line? Kasi extension yan dito eh. Pero yung pinaka-subduction niya ay nagmumula yan sa bandang La Union at extended na yan ng bandang extreme Nodo Luzon sa may bandang Ilocos Norte na. So nabuo po yung subduction niya, plates. Yan, yung thrust na yan. At itong portion na ito, ng subduction thrust na ito, ay gumagalaw po yan. Medyo gumagalaw ito eh. Opposite dito. Medyo nag-opposite. Medyo parang gumagalaw siya. Pa ganito. Medyo pa ganyan yung galaw niya. Tapos kumikis-kis siya sa pagitan nito ng thrust, ng subduction na ito. So medyo gumagalaw yung portion na ito. Yan. Kaya nagbubunsod po ng mga sunod-sunod na pagyanig dito sa may bandang karagatan ng Santa Catalina o bandang West portion Sambigan, Ilocos Sur po. Yan. So medyo bantayin po natin dito at nabasa na ata o napansin na rin ng mga ibang eksperto. Mula nung nag-post po ako niyan noong December 12. So nung nag-post po ako niyan at sabi ko, mukhang sunod-sunod po, gumagalaw po yung tectonic plates na dito. Yung subduction plates dito gumagalaw. So, naging concern na rin sa kanila at kumalat na yan sa mga mainstream media. So, at least napansin din yung ating report. At dahil po dyan ay tinututukan na po ng mga eksperto yung area na yan. Dahil patuloy pa rin tayo nakakaranas ng mga ilang mahihinang pagyanig dyan. Maabot nga po ng magnitude 4, yan, 4.6, puro 4.6, tapos may magnitude 2.8 na mahihina. Madalas magnitude 4, yan magnitude 4.4. At kung di tayo nagkakamali, mga mahigit sa 100 na po yung aftershocks na naitala dyan sa may bandang Ilocos Sur na yan. Sa may bandang waybayin ng Santa Catalina. Dahil sa ganun na po karami ay naging concern na sa mga eksperto natin. Lalo na kung natatandaan ninyo, nagkaroon tayo ng malakas na recorded na pagyanig sa may bandang Banggit. Dahil take note, baka gumalaw kasi yung itong plate na naman ito ng Abra Rebel Fort. Yan, yung sinister reverse slip type na yan. Di ba nagkaroon ng malakas na pagyanig dyan sa bahagi nga po ng Banggit
Nagkaroon nga ng may mga ilang gusali nga na nag-collapse nung yumanig dyan sa bandang Bangged. Sakop po yan ng Abra. Yan. Yan, nandito. Baka gumalaw kasi to. Yan. Baka biglang gumalaw itong fault line na ito ng Abra River Fault. Wag naman sana ha. Kaya maging alisto po tayo at bantayan natin itong mga fault line na ito dahil usually subduction ito at slit type. Malakas po ang magiging generative energy kapag mga slit type madalas. Yan, yung mga slit type na yun, mga medyo destructive yan kapag gumalaw yan Pati yung ito, yung slit type na thrust na ito, yung subduction thrust na ito. Medyo mapaminsala yan kapag yan gumalaw. At dito sa may bandang Abra River Fault. Yan, Abra River Fault na yan. So sa mga sumusubaybay sa inyong lingkod ng mga taga-NDRMMC at Reeboks, well, pakibantayan po itong Sinistar Reverse Slip Type na ito ha. Dahil anytime, posibleng gumalaw na naman yan. Dahil medyo gumagalaw din itong ating tectonic plates na ito dito. Yan. Pag nataon na medyo may malubak na bumangga sa ilalim niyan, baka bigla matulak, magkaroon ng bahagyang karambola dito sa may slip type ng Abra River Fault, baka biglang pumitik yung fault line dyan at magbunsod na naman ng panibagong pagyanig na naman na malakas. So, wag naman sana po mangyari ha. Nag-refresh yung aking local quake. So, yan po. Medyo tutukan natin itong fault line na ito. Kapag medyo gumagalaw po yung fault line na ito dito sa may bandang karagatan ng Santa Catalina. Yan, tutukan po yan. Kasi itong mga plate na to, destructive masyado yan kapag yan pumitik o sumipa. Yan, medyo destructive po yan. At kapag halimbawa lang, kung sakaling in worst cases, halimbawa lang, baka gumalaw nga po ito at magkaroon ng pagyanig, mararamdaman namin yan sa Caloocan. Dahil yung extension yan, mula yan dito sa bandang umaabot yan mula sa bahagi ng Abra, pababa na yan ng bandang Ilocos Sur, extension yan tatawid yan dito sa bandang Benguet, Mountain Province, and then tatawirin nito ang bandang Nueva Ecija, so Central Luzon, hanggang dito na yan sa bandang Gabaldon. So mararamdaman namin yan dito sa Metro Manila. Yung after energy niyan. Magta-travel kasi energy niyan dito hanggang Infanta Quezon. So yung energy niyan, pag yumanig, mararamdaman namin yan dito, yung pagyanig. Kapag nagkaroon na naman ng pagyanig dito sa may bandang Abra or ng Bangged. Madalas kasi madadamage yung bandang Bangged. Usually yung mga epicenter dito lumalabas yan sa may bandang Bangged. Yan. So at least may idea na tayo mga folks tututukan maigi yan at pag-aralan na po. Kasi yung tsunami, hindi natin maialis yung posibilidad o hindi natin nire-rule out ang possible tsunami. Kung magkaroon ng malakas na jolt dito, kung malakas yung pagyanig na nagawa niya dito. Kasi medyo paloob. Kapag ito lamang ang gumalaw, ang mangyayari yung dagat, malakas po yung tulak dito sa karagatan, papasok dito. So, maaaring nga po, posibleng magkaroon ng tsunami. Pero pag ito ang gumalaw, ito yung nag-jolt, ito, alayo naman, papunta naman sa may bandang China. Or kung hindi man China, dito, papunta naman dito yung malakas na alon o yung tsunami kung sakali. Pero kung ito yung mas lumakas ang gumalaw, itong fault na to, kaysa dito, yung tsunami naman, papunta dito sa area ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Malakas ang tama. Kung in worst cases lang po, hindi naman natin napipredict yan. So wala tayong idea kung kailan mangyayari yan. Pero at least mapaghandaan po ng mga kababayan natin, lalo na ng mga eksperto natin na nagbabantay ngayon dyan. So yun lang mga ating maging analysis. Anyway, mula kaninang 12 AM, wala naman tayo namataan na malalakas na pagyanig ko, konti pa lang. So diretso agad tayo sa ating total earthquake o historical earthquake. Kung nakakailan na po tayong total earthquake for the month of December 2024. So, yan po. So, kung sisilipin natin yung total cluster nito mula January, ngayong December lang pinapakita na
Dumami. Ayan oh. Ngayon lamang oh, 100 oh, mahigit 100 po yung total earthquakes ngayon dyan oh. Oh, actually, mula January to hanggang December, pero mula January hanggang November, wala naman masyadong maraming cluster dyan ng pagyanig. Ngayon lang, ngayong December lang. So, kung titingnan natin dito, grabe oh. Malapit sa kung saan ng Catalina, 82 total aftershocks po. Yan oh, 32 earthquakes ang naitala niya. So, kung sasama natin yung mga outer, maabot ng mahigit 100. Yan. Ito ay between magnitude 2.0 ha. Kung isasama pa natin yung mga magnitude 1, eh napakarami talaga niyan. Baka maabot na ng mahigit sa 300 na aftershocks. Pero dahil hindi ko naman isinasama yung magnitude 1.0, between magnitude 2.0 lamang, meron lamang tayong recorded na 82 o mahigit sa 100 na total earthquakes. Yan. O ayan, 110 yung total earthquakes. Yung cluster na ito, na area na ito ng Santa Catalina ng Ilocos Sur. So, tutukan po maigi. Pero sa total earthquake natin for the month of December, ayan. So, dito, natiling 4 yung ating magnitude 5.0, nakaka-total of 679 earthquakes na po tayo. 640 dito is magnitude 2.0 pataas, 35 sa magnitude 4.0 pataas, at natiling 4 ang ating magnitude 5.0 pataas. Sa International Seismic Monitoring ay umabot ng magnitude 5 yung lindol dito sa may bandang Sarangani. Pero dahil hindi naman i-consider yan ni PBOX, mananatiling 4 ang ating total earthquakes na magnitude 5.0. Eh, awa naman ng Diyos, wala naman tayo na itala na magnitude 6 pataas. So, nasa total 679 na po ang ating total earthquakes at tututukan po maigi yung pagyanig dito sa may bandang Ilocos Sur, sa Baybayin. Then, mas marami na po yung cluster dyan. Oh, marami na oh. Hindi kagaya sa the rest ng buong Luzon, hindi naman ganoon karami. Nadaig pa niya ang pagyanig sa may bandang Batangas. Ano? Sa Kalatagan, Batangas, konti lang. Mas madami na ngayon dito sa bahagi ng Ilocos Sur, dumami. After na nagkaroon ng magnitude 5 sa Santa Catalina noong December 19, 2024. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, December 23, 2024. At hanggang dito na lang po ang ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, December 23, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website bukod sa aking Facebook page, maging sa aking website at www.mimoweather.com para sa ibang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga since kahapon wala tayong naibalita. Well, ay magiging malakas lamang ang pag-ulan dahil nga po sa tatlong weather systems natin. Kasama pa ng outro-track nitong si Bagyong Romina na napakalayo na sa bansa. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pero yung pinaka-detalye at pinaka
reading mula sa aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.